Village of the Non-Living. Si Dark Ghost ay isang paranormal hunter sa Russia. Siya ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para kumuha ng evidence about paranormal. Sa request ng kanyang viewers ay binalikan niya ang isang village sa Russia para imbestigahan ang isang lumang abandonadong bahay doon. Makikita sa simula ng video na siya ay naglalakad sa nayon. Mapapansin na walang tao dito at tahimik ang paligid. Ang ibang mga kabahayan dito ay makikitang lubog sa tubig. Pagpasok niya sa isang lumang bahay, ay isa-isa niyang sinetap ang mga kamera sa iba't ibang bahagi nito. At ito ang kanyang nakuha. Ang anino ay nakikitang nabuo sa kaliwang bahagi ng video at ito ay bumaba sa hagdan at pumasok sa isang kwarto. Ano sa tingin niyo ito? Totoo o isang gawa-gawa lamang? Matapos nito ay nag-set up siya ng isang spirit box sa kwarto. Tinanong niya kung sino ang kasama niya at ito ang naging sagot sa kanya. Кто вы? Кто вы? Как вы здесь оказались? Это как? Кто они, эти некоторые? At tinuloy pa niya ang pagtatanong hanggang sa magkaroon siya ng technical problem. Kung ako ang tatanungin, masyadong malinaw ang sagot sa spirit box at bawat tanong ay may sagot kaya medyo skeptic ako sa parte na to. Nagsimula si Dark Ghost na mag-ikot sa bahay para kumuha pa ng karagdagang ebidensya. Naging tahimik at walang masyadong paranormal activities, ngunit nang siya ay tumayo kung saan unang nakitang lumabas ang anino malapit sa hagdan, ito ang nangyari. At dito ay tinapos na niya ang kanyang investigation. Kung gusto niyong panoorin ang buong video, pumunta lamang sa YouTube channel niya na Dark Ghost Paranormal. Ghost in the Closet. Isang nursing student na mula sa St. Nicolasticus College, Tacloban na si Mary Therese Pagay ay gumagawa ng videos para sa kanyang mga skills return demo kasama ang kanyang kapatid. Halos lahat ng video niya ay patungkol sa nursing, handwashing, vital signs, bed making at iba pa. Ngunit sa isang video niya kung saan pinapakita niya ang tamang proseso sa pagkuha ng consent sa pasyente ay may hindi sila inaasahang nangyari. 1, 3, go. Okay na? Now that I have introduced myself to the patient, verify the client's... Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure, and ask for his consent, verify the client's identity, and provide... Ano ito? Sige pa din, sige na. Nakita niyo ba yon? Sa kalagitnaan ng demo ay bigla na lang kumurap ang ilaw sa kwarto.
Nagulat silang magkapatid sa nangyari, ngunit pinagpatuloy ni Mary ang pagvivideo sa kanya para tapusin ang return demo at ito ang sumunod na nangyari. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient, Bigla na lang bumukas ang cabinet na ikinagulat ng magkapatid. Makikita na wala namang ginagawa si Mary upang buksan ang cabinet. Dahil sa nangyari ay gumawa muli ng video si Mary para ipakita na wala namang taong pwedeng magkasya sa loob ng cabinet. So this is where it all began, and this is the cabinet. And I'm actually very afraid to touch it or open it. I'm very sorry for the mess. So as you can see, this cabinet is full of clothes and no person can actually, oh my gosh, fit inside here. And this is where my brother stood. And this is the light switch. Naglagay na ng CCTV si Mary sa loob ng kanyang kwarto para maidokumento kung ano man ang mangyayari sa loob nito. Sa unang kuha ng CCTV ay makikita ang usok at kusa na lang bumubukas ang bentilador ng mag-isa. At mamaya-maya pa ay bigla na ding namatay ng kusa ang bentilador. Sa pangalawa at pangatlong kuha ng CCTV, meron pa ding nakuha ng kakaiba. Makikitang 2 beses gumalaw ang silya. Matapos nito ay isang maliit na herb ang nakita sa video. At bago nawala ang herb ay bahagya uling gumalaw ang silya. Pagkatapos nito ay unti-unti namang bumukas at sara ang pinto ng cabinet. Mapapansin din na merong puting usok na lumabas sa kaliwang bahagi ng video. At bago sumara ng malakas ang pinto ng cabinet, ay makikita muli ang isang puting usok na nabuo sa kaliwa ng screen. Sa lakas ng pagkakasara ng pinto ng cabinet, ay makikitang hinangin at gumalaw pati ang ventilador. Kayo na ang bahalang humusga. Face in the window. Ang susunod na video ito ay nanggaling sa TikTok account ni Rebecca or mas kilala bilang Reba Beba. Makikita sa kanyang TikTok account na mahilig siyang kumuha ng random stuff at ipopost niya ito sa TikTok katulad ng pag-hike niya malapit sa dagat, pagkuha ng video ng bulaklak na mukhang itlog sa malapitan at kahit video ng mga alaga niyang aso. Isa sa mga video niya sa TikTok ay kuha ng kanyang ina. Habang nag-hike ito ay may nakita siyang magandang bahay na ang tawag ay Murphy House. Makikita sa video na manghang-mangha siya sa ganda at laki nito. Mapapansin din na walang nakatira dito. Look what I found. This is in Carmel. This great old house. Someone told me that it's the Murphy house. I don't know who the Murphys were, but I don't think they've lived here for a while because it looks pretty deserted. But it must have been gorgeous in its day. It's absolutely, I could just imagine walking around here in some fancy dress or something, and just amazing. It's just beautiful. Nakita niyo ba yon? Isang bata ang nakasilip sa isa sa mga bintana. Maputla ang kulay nito at may pagkaitim at malalim ang mga mata nito. Sa unang tingin ay iisipin mo na lang na isang estatwa ito. Pero kung pagmamasdang mabuti, ito ay nakatingin sa ina ni Rebecca habang nagvi-video. Para bang pinapanood ng batang nakasilip ang kilos niya. Ano sa tingin niyo ang istorya ng batang nakasilip sa bintana? At ano ang ginagawa niya sa loob ng bahay mag-isa? Haunting in Magnolia Hotel.
Ang Magnolia Hotel ay binuo noong 1840s sa pangunguna ni Texas Ranger James Campbell. Sa simula ay isa lamang itong cabin, ngunit nang mapatay si James Campbell, ito ay naibenta at ginawang hotel. Ang cellar ay naging refuge ng mga Indians at sa kalaunan ito ay naging kulungan na din. Ngayon ang Magnolia Hotel ay kilala dahil sa haunted activities dito. Isa sa pinakasikat na kaluluwa ang sinasabi nila na nasa hotel pa din ay ang batang si Emma. Ayon sa nangangalaga sa hotel, si Emma ay mahilig sa bola. Ang mga bumibisita dito ay nag-iiwan ng bola sa sahig upang makita kung kukunin ba ito ng bata. Ito ang isa sa video. Panoorin. Nagsimula munang umilaw ang motion detector sa sahig. Pagkatapos ay gumalaw din ang bola papunta sa lamesa. Habang gumugulong ang bola ay makikita din na bahagyang umangat ang ilalim ng gown. Meron ding maliit na anino na parang anino ng bata ang makikitang lumapit sa bola bago ito tuluyang naglaho. Nag-iwan din ng CCTV sa bodega o mas kilala nila sa bahagi ng hotel na yun bilang Indian Raid Shelter. At ito ang nakuha nila ng alas 4 ng umaga. 2 orbs ang makikita sa kanang bahagi ng video at isa pang orb ang nanggaling sa kaliwa. Ang mga ito ay nagsama-sama sa gitna ng bodega na tila ba nagsasayaw. Bumalik ang mga ito kung saan sila unang nakitang lumabas sa video at isa-isang unti-unting nawawala. Ito ba ay buhangin o insekto lamang na lumipad o kaluluwa ng mga taong naging biktima sa hotel? Kung gusto mo pang makita ang mga photos na kuha ng mga bumisita sa Magnolia Hotel na katulad ng mga ito, just check out their Facebook page, Haunted Magnolia Hotel, Seguin, Texas. I'm watching you. 3 grupo ng mga kalalakihan na sila Hiro, Tomo bilang mga lead investigators at si T ang kanilang cameraman ay nagpupunta sa iba't ibang haunted spots sa Japan upang mag-imbestiga. Ang isa sa mga video nila ay may pamagat na The Cursed God in an Abandoned Building. Sa simula pa lang ng video ay nagbigay na sila ng babala. You better not watch the last part of this video repeatedly. Nagsimula ang kanilang investigasyon sa Gifu Prefecture na sinasabing matatagpuan ang God of Toilet. Ang pinuntahan nilang abandonadong building ay may drawing ng mukha nito. Ang toilet kung saan ang drawing ay sikat puntahan ng mga paranormal hunters dahil sa dami ng ghost sightings at sa rooftop naman ay madalas nagpapakita ang multo ng building owner. Ang building ay nagsara at inabando na mahigit 30 taon na ang nakakalipas dahil sa mass food poisoning at dahil sa business crisis ay nagpakamatay ang may-ari ng naturang building. Makikita na sira-sira na ang loob nito. May mga puno ng tumubo sa paligid at bagsak na din ang ibang pundasyon at kisame nito. 2 beses din nagkaroon ng sunog dito kaya makikita din ang mga sunog na bahagi ng building. At dito ay pumasok na sila ng kwarto. Napagdesisyonan ng 2 lead investigators na isa-isa silang magpapapicture sa tabi ng drawing. At kung sino man ang may kakaibang makunan sa picture ay siyang gagawa ng solo investigation. Naunang nagpakuha si Tomo. Walang nakuhang kakaiba sa pictures ni Tomo kaya ang sumunod naman ay si Hiro at ito ang kanilang nakuha.なんかこっち見てるように見えるね。見える。確かに見える。本当だ。こっち見てるように見えない。本当だ。ありえないよね、でも角度的に。ありえない。
ここに反射した。そうだよ。いやいや。これ。こっち見てない普通に。見てる。いやいや、見てるよ。見てるよね。見てる。だってさ、これだって目がさ、白目じゃん黒でしょそう、黒。しかもなんか睨んでるみたいな。これどう反射したらこうならんよ。 Mapapansin na nakaharap ang reflection ni Hiro sa camera mismo. Imposible talaga na mangyari dahil ang dingding ay parang salamin sa kaso na to. Hindi dapat nakaharap ang reflection niya sa camera. Sinuri nila ang ibang pictures na nakuha ni Hiro. Ang unang dalawang kuha niya ay normal naman, pero tanging ang pangatlong kuha niya ang kakaiba. Pagkatapos nito ay nagsimula na si Hiro sa solo investigation niya. Naiwan siyang mag-isa sa toilet room. Wala namang nangyaring kakaiba. Sinundo na nila Tomo at si Hiro matapos ang solo investigation niya. Nag-uusap ang tatlo habang naghahanap ng daan palabas sa masukal na palibot ng building. Habang tinatahak nila ang masukal na lugar papunta sa kotse nila ay narinig din ni T ang boses ng isang babaeng tumatawa. At sa gulat niya ay nabitawan niya ang kamerang hawak niya. おそらくここは飛び降りをした人が当時いたみたいで、まあ多分それが原因で、人がと噂がしたことですよ。女の人っぽいですよ。そこで？全然わからない。マジで？そんな笑い声かな？マジで？聞こえた？全然聞こえた。ここで？ Makikita na ang camera ay naihulog ni T sa kanyang gulat nang marinig niya ang boses ng babae. Panoorin naman natin ang parehong senaryo kanina pero sa point of view naman ni T hanggang sa pagkahulog ng camera, ito ang kanyang nakuha. Nakita nyo na ba? Baliktarin natin ang kuha para mas makita nyo. Pinapanood nyo ba siya o ikaw ang pinapanood niya? Hanggang dito na lang muna at magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo para sa mas nakakatinding balakibong videos. Dito lang sa Goosebumps Top 5. Kung nagustuhan nyo ang napanood nyo, i-thumbs up na yan at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood.